Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain na pinakamalaking supplier ng krudo sa buong mundo. Kabilang yan sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa kanyang biyahe sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, kung saan nakatakdang matatalakay ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. The importance of this meeting is that it will set the tone for the forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So hindi kasi ito hindi to as active as the other cooperation partners. So ngayon, we're going to make it more active by focusing on political security, economic, and socio-cultural collaboration. Dito nakatakda ring pag-usapan ng world leaders ang iba't ibang isyu sa dalawang rehiyon tulad ng paglaban sa terorismo, transnational crimes, anti-piracy at stability ng international commerce. Bagaman magiging maikli lang ang biyaheng ito, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo. Partikular na ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalalaking supplier ng crudo at fertilizer sa buong mundo. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Magkakaroon din ang Pangulo ng Business Roundtable meeting kasama ang ilang Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia, kung saan inaasahang makapag-uuwi ang Pangulo ng investment pledges. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa Filipino community roon at titiyaking kabilang sa mga mapag-uusapan sa kanyang mga pagpupulong ay ang kanilang kapakanan. Part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 2.2 milyong mga Pilipino ang nasa Persian Gulf at 700,000 naman sa Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, posible ring mapag-usapan ang hindi pa nababayarang sweldo ng ilang OFW sa Saudi Arabia. Gayon din ang kaso ni Margaret Garcia na nasawi doon. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.